tanong ng mag-aalaga o nag-aalaga ng exotic birds. So yun po yung ating tatalakayin sa video ito. Mapagpalang araw po mga kahabi. Kung bagong viewers po kayo sa channel na ito at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, marami pong nag-comment sa atin sa Facebook page, sa Messenger regarding po sa pag-aalaga ng exotic birds o yung mag-aalaga pa lang ng exotic birds. So, sasagutin po natin unti-unti. Alam kong marami silang nagtanong, nag-comment, pero hindi ko lahat masasagot isa-isa. So, bigyan natin pansin yung iba nating kahabi sa kanilang mga tanong. So, tanong ng ating kahabi. Shoutout po sa inyo, kahabi Neil J. Pones. Tanong lang po, pwedeng iparehistro yung walang singsing na ibon tulad ng sun conure? So, kahabi Neil J. Pones, ang may paparehistro lang po natin sa DNR yung merong mga complete documents tulad ng mode of acquisition, LTP, health certificate, o yung birth certificate, inspection certificate, QBR ng breeder or ng seller. So yun po yung dapat nating dokumento para maparehistro natin sa DNR. Although, nire-require po yung ng DNR na dapat merong leg band o yung ring band yung ating paparehistro. Kung wala pong singsing, ay pwede naman pong lagyan siya ng tagging o i-customize na ring nyo po para pagkakilanlan doon sa sun conure na inyong nabanggit. So yun po mga kahabi, kung walang singsing yung inyong species, pwede pong lagyan pa customize or yung singsing, lagarin nyo po, i-clamp nyo para pag pinarehistro po, meron siyang ring band. Pero dapat normally yung pag-avail natin ng species mga kahabi ay dapat meron ng singsing yun dahil nakalagay kung sa breeder natin to na avail, dapat complete documents with ring yung ating species. So yun po dapat. Kung walang singsing tapos wala rin kasamang dokumento ay hindi rin po mapaparehistro. Yun po, Neil J. Pones. So, hope meron tayong natutunan regarding po sa inyong katanungan. Meron din po yung tanong ng ating kahabi na si Myra Baluran. Shoutout po sa inyo, kahabi. Green Cheek Conure, endangered po ba? So, ang Green Cheek Conure po ay napapabilang sa list concern. Ito po yung kanyang conservation status. So, hindi po siya endangered. Pero, CITES Appendix 2 po siya. So, yung kanyang scientific name mga kabi ay Perhura molinae. Pag sinabi pong Green Cheek Conure, CITES Appendix, ito po ay exotic birds. So, kailangan din po siyang iparehistro. Pero hindi po siya endangered na ibon. So, list concern po ang tawag sa Green Cheek Conure, yung kanya pong conservation status. Yung endangered po, yung sun conure. Yun po, kahabi. Yung sun conure ay isang uri ng ibon na endangered. Ito po ay Celtiochalis Aratinga solstitialis. Yun po yung kanyang scientific name. CITES Appendix 2 rin po siya. So, kahabi Myrna Baluran, ang Green Cheek Conure po ay isang uri ng ibon o yung Green Cheek Parakeet, yung ibang tawag po sa kanya, ay isang uri ng exotic bird na kailangan din po nating iparehistro sa DNR. At ang conservation status niya po ay list concern po, hindi po siya endangered. Ayun po kahabi. Ganun din po yung tanong ng ating kahabi na si I. Corbex. Sana may list kayo para makabili sa mga trusted breeder. Hirap maghanap sa
sa Facebook, puro agent and seller. So, shoutout po sa iyo, Kahabi Corbex. So, kung trusted breeder po ang inyong tinutukoy ay napakarami po kung sa buong Pilipinas. Marami po tayong mga trusted breeders. So, mainam kung nabanggit ninyo kung saan po yung location nyo para ma-refer ko po kayo na trusted breeder doon sa malapit sa lugar ninyo. Wala naman pong problema, Kahabi, kung sa agent kayo bibili or sa reseller, basta trusted din po sila. Ganun po yun, mga Kahabi. So, pwede nyo naman po siyang, gusto nyo naman pong ipa-legit check nyo yung agent or seller kung nagda-doubt kayo. Or, kung kayo po ay bagong mag-ibon or mga dating nag-ibon, pwede naman kayong magtanong sa mga kapwa nating Kahabi. Sa akin, kung direct po kayo nagtatanong sa akin, ay ibanggitin niyo po kung saan po yung location ninyo para ma-refer ko kayo doon sa malapit sa inyo. Para hindi na po kayo lumayo sa mga trusted na breeder. Kasi kung ibibigay ko sa iyo lahat ng mga listed breeder, tapos malayo din naman sa lugar ninyo, baka mahirapan lang din po kayo. So yun po, Kahabi, iCorbex, sa hope nakapagbahagi tayo sa inyong katanungan. Ganon din po yung tanong ng ating Kahabi na si Roberta Angeles. Kailangan po ba ng papel pagbibili ng African Lovebirds? So, shoutout po sa iyo, Kahabi Roberta Angeles. So, hayaan nyo munang maipaliwanag ko sa inyo kung anong uri yung African Lovebirds. Ang African Lovebirds ko, or ang ibang tawag doon sa common name, ay Fisher's Lovebirds. So, ang conservation status po nito, Kahabi, ay near 310. Ayon po sa CITES Appendix 2. Ang scientific naman po nito ay Agapornis fishery. Kung doon po sa tanong ninyo na kailangan po ba ng papel pagbibili ng African Lovebirds, yes po, Kahabi Roberta Angeles, dahil ang African Lovebirds po o yung Fisher's Lovebirds ay isang uri ng species na exotic. So, kailangan din po natin ng mga kaukulang dokumento kung tayo po ay mag-aalaga ng African Lovebirds o yung Fisher's Lovebirds, or kung gusto nyo pang paramihin or pagdating ng future ay ipagbibili nyo or ibebenta nyo. So, kailangan po meron po mga kalakip na dokumento. So, yun. Hope, Kahabi, meron tayong mga natutunan sa mga topic natin, sa mga nagtatanong natin mga Kahabi, doon sa mga nag-aalaga o sa nag-aalaga na ng mga exotic birds. So, ganun din po yung katanungan ng ating Kahabi na si Spendler XD. Sir, paano kung nakawala ibon ko? May CWR ako. Paano mag-report? So, kung CWR holder na po kayo, Kahabi Splendor XD, at yung ibon nyo ay nakawala, ay pwede po kayong gumawa ng report. Pwedeng handwritten na sabihin nyo nakawala yung ibon, ay ilagay nyo po kung ito po ay nakadokumento sa inyong CWR or naka-registered ika nga sa DNR, ay ilagay nyo po yung kanyang leg band, kung anong species, kung anong araw nawala, at kung merong pang ibang report na inyong isa-supporting documents ay mainam po. Tapos sa pagpasa nyo po ng QBR, Quarterly Breeding Report, ay i-attach nyo po yung inyong report sa pagkawala ng inyong ibon. So yun po yung proper way para ma-report natin sa DNR yung pagkawala ng inyong ibon kung CWR holder na po kayo. So shoutout po sa iyo, Splendor XD. So last but not the least, si Kahabi Tante Coloma. Boss, paano kung bagong permit, CWR holder pa lang ako at wala pang inakay, kailan na bang mag-submit ng QBR? So, shoutout po sa inyo, Kahabi Tante Coloma, at congratulations po at nagkaroon po kayo ng Certificate of Wildlife Registration. So, kayo po ay isang holder permittee
at isa pong legit na possession of exotic birds at napapaintulutan na po tayo na mag-alaga ng ganitong uri ng mga ibon. So doon po sa tanong ninyo, kung wala pong nabago sa inyong mga alaga, kung walang nagkaroon ng inakay, walang nagkaroon ng mortalities, hindi kayo nag-additional ng mga species or hindi kayo nagbigay, ay pagdating po ng ikatatlong buwan o yung kada tatlong buwan or isang quarter sa isang taon, ay kailangan din po natin magsumiti ng quarterly breeding report. Wala man o meron mang naganap sa loob ng 3 buwan. Kung sa tanong niyo kung wala pong mga painakay, ay kailangan din po. Kahit ganun din po yung status ng inyong previous na QBR, ay kailangan mag-submit natin po tayo. Yun po yung patunay na tayo po ay nagko-comply sa rules, guideline, policy ng DNR sa ating mga Certificate of Wildlife Registration o yung tinatawag na CWR holder. So yun po, kahabi. So meron tayong mga natutunan sa inyong mga katanungan, mga kahabi, sa pag-aalaga o sa nag-aalaga ng exotic birds. So hopefully, next na video natin, matalakay din naman natin yung iba nating kahabi sa kanilang mga katanungan. Para tayo po ay nagkakaroon ng pagbabahagi ng kaalaman. Yun naman po yung ating hangarin, nakapagbahagi tayo ng mga katanungan ng ating mga kahabi. At kung nagusto nyo to mga ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon mga kahabi, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta. Mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At nais ko rin pong i-shoutout si kahabi Mike Brian Galdones, shoutout po sa inyo kahabi. Si Migs Bien, shoutout po. Si kahabi Victor Aguila, maraming po salamat. Juan Arwin Gilas, shoutout po. Si Rex Ortez, shoutout po. Si Antonio Garcia, shoutout po sa iyo kahabi. Si kahabi Patrick, si Naps SG19, shoutout po sa iyo kahabi ng Ginubatan Albay. Naps SG19, shoutout po sa iyo kahabi. Si kahabi Alberto Ramos, shoutout po. Verdi Aviary ng Rizal, shoutout po sa inyo kahabi. At last but not the least, si kahabi Jose Villanueva. Maraming po salamat sa inyong suporta. Maganda ang buhay pag mayroon tayong kaalaman sa pag-aalaga or doon sa nag-aalaga ng exotic birds. Doon sa mga katanungan ninyo mga kahabi, hope meron tayong mga napulot kahit konting mga pagbabahagi ng ating mga nalalaman. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.